close to identifying the mastermind, mga kababayan, yung utak sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. But before kong ibigay sa inyo, mga kababayan, yung detalye, paki-like and share muna po ninyo ng ating video at saka click subscribe na rin po and hit the notification bell para lagi po kayong updated na mga kaganapan dito sa ating bayan. And wag na rin po ninyong i-skip yung ating mga commercial ads para sa ekonomiya. So ito ngayon, mga kababayan, yung mga banner stories sa mga periodiko. Sabi rito, suspects identifying slay mastermind. So ito yung mga nahuli ng ating mga authorities 7 hours after na mangyari yung attack. Pero siyempre, sensing na sila yung ituturo, si Congressman Arnie Teves, mga kababayan, agad-agad na naglabas ng statement denying their involvement dito po sa kahindik-hindik na pagpaslang, mga kababayan, sa gobernador. So sabi rito, mga kababayan, sa balita, Abalos, Secretary Benhur Abalos yesterday said they were close to identifying the mastermind with the help of the 2 suspects being considered as state witness. Pero I think right after, mga kababayan, na mahuli yung mga hitmen, ikinanta na yata agad-agad yung kung sino yung nag-utos sa kanila, yung utak dito po sa krimen. Kaya lang, siyempre, hindi man agad-agad, mga kababayan, nagpapalabas ng statement yung ating mga authorities. Nagiging maingat din po para sigurado sila. So sabi rito, 2 of the 4 arrested suspects sa assassination po noong Sabado kay Negros Oriental Governor Roel Digamo have agreed to serve as state witnesses, sabi po ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. So earlier in the day, a statement from the Department of Justice said the 2 offered to identify and testify the mastermind if they are admitted into the government's witness protection program. Ngayon, sabi rito sa balita, si Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pilare, spokesperson ng Special Investigation Task Force Digamo, nagsabi na yung Joint Police and Military Unit hinahunting pa po yung mga magkalima pa na mga kasama dito sa commando attack na ginawa mismo doon sa bahay ng gobernador noong Sabado. So sabi rito, Abalos yesterday said they were close to identifying the mastermind with the help of the 2 suspects who applied to serve as state witnesses. The two may be placed under the witness protection program, sabi po niya, para ma-pinpoint kung sino talaga yung mastermind. We are not naming names yet, lest the mastermind panic, sabi po ni Abalos. Pero I think, siyempre, sa pagkahuli po ng mga, immediately after the incident, nahuli agad-agad yung mga suspects. Normal sa mastermind na talagang magpanik kahit hindi pa pangalanan po. Siyempre nakasubaybay, laging nakatutok po sa mga developments yung baka hindi na makatulog ngayon po yung mismong mastermind. So, sabi po ni Abalos, as far as we are concerned, the evidence will stand in court and we will find the mastermind. Ibig sabihin po, malakas ang kanilang ebidensya with all the testimonies na kanila pong nakuha galing doon sa mga nahuling suspects.
So sabi po ni Pilare, they were looking at the possibility the crime was motivated by politics as theorized by President Ferdinand Marcos Jr. Since the start of the investigation, sabi po niya, politics or intense political rivalry has been one of our considerations, adding that the suspects had revealed substantial information. And with that, ang ibig sabihin lang nito mga kababayan, alam na nila kung sino mga kababayan ang mastermind. Alam na ng mga authorities. So sabi rito, investigators are looking into the names and details provided by the suspects, the police officer added. Kinanta na po, madaling sabi. Kinanta na ng mga gunmen na nahuli po. Pasalamat tayo kasi napakabilis ng responde na ginawa ng ating mga kapulisan. At yung ating Pangulo mga kababayan, in his statement, talagang maski siya po, shock sa nangyari pong ito. At hindi siya papayag mga kababayan na in the future, maulit ang ganito katindi na krimen sa ating bansa po. Pero ina-observe natin yung ating Pangulo sa kanya pong pagpapalabas ng statement. Kalma lang po siya. Makikita mo yung pagiging matatag niya at matapang na leader. Pero hindi mo makikita yung sabi nga unnecessary reactions, yung pagiging very emotional ng isang tao. Wala siyang i-display ganon. Kalma lang po siya. Very statesman, sabi nga po. Wala kang marinig sa kanya na mga unnecessary utterances na di dapat sinasabi ng isang leader. So sabi rito mga kababayan sa balita, noong Monday, si Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. denied and his brother, 2022 gubernatorial candidate and Digamo's rival, Pride Henry Teves. Sabi niya, wala silang kinalaman sa nangyari pong krimen. Teves said that neither he nor his brother would have benefited politically from having Digamo killed as the Vice Governor Carlo George Juan Reyes Anya, at hindi yung kanyang kapatid ang magkikinabangan niya. So wala niya kaming motibo. Yan yung sabi sa video, mga kababayan ni Congressman Arnie Teves. Ngayon, si Vice Governor Reyes po, pinasumpa na rin bilang bagong gobernador ng Negros Oriental. Sabi po ni Congressman Teves, if they wanted Digamo killed Anya, they would have done it before the elections. He said that it was his brother, Henry Teves, who won the Negros Oriental gubernatorial election Anya, only to be stripped of victory by the Commission on Elections which declared Digamo the winner. Ngayon, siyempre, yung mga tao na nanonood dito sa kwentong ito, at saka yung mga taga doon sa Negros Oriental, may nasa isip na sila kung sino yung possible mastermind, mga kababayan. At saka yung mga matatanda, di ba may kasabihan, mga kababayan tayo, na kung sino anya, yung manok, kung sino anya yung pumutak, siya yung nangitlog. Di ba may ganong may ganong mga
kasabihan yung mga matatanda. The Supreme Court last February 14 affirmed the COMELEC ruling that declared Digamo the duly elected governor, kapalit mga kababayan ni Teves. Ngayon, charges of multiple murders, multiple frustrated murders, and illegal possession of firearms and explosives were filed already noong Monday against the 4 suspects at Negros Oriental Provincial Prosecutor's Office. So napakabilis po ng aksyon na ginawa ng ating mga authorities. Kasi mabilis yung pagkahuli po. Yun ang maganda nito. Mabilis yung naging resulta ng pagtugis ng mga authorities. Likewise, separate charges for illegal possession of firearms and explosives were filed at the Bayawan City Prosecutor's Office since some of the firearms were found in Barangay Kansumalig in the city. Yung mga suspects, mga kababayan, na kinasuhan ay sina Joric Labrador, 50 years old, isang ex-Army Ranger at resident of Cagayan de Oro City. Juben Aber, 42 years old, ex-Army Ranger din po. And resident of Barangay Robles in La Castellana, Negros Oriental. Benji Rodriguez, 45 years old, native ng Mindanao, in Osmondo Rivero, dating sundalo rin from Zamboanga City. Mga military scalawags kasi po ito, nag-AWOL, natanggal sa trabaho dahil sa involvement sa kung ano-ano mga krimen. Ngayon, naging gun for hire mga kababayan. Yun ang kanilang pinasok na trabaho. So sabi rito mga kababayan sa balita, meanwhile, the Philippine National Police Deputy Chief for Administration, si Lieutenant General Rodel Sermonia, has been sent to Negros Oriental to oversee the reshuffling of PNP personnel in the region. The police officers in the town where Digamo was killed would be the first to be replaced, but eventually, the entire police force in the province will be replaced, sabi po ni Secretary Abalo. So makikita ninyo yung mabilis na aksyon ng ating mga officials, lalo na po ng DILG. Maging doon sa balasahan na dapat man talaga na mangyari. Kasi siyempre kailangan masiguro na walang influensya sa kung sino mang police official ang sinasagawang investigasyon ng ating mga authorities. Kasi normally gano'n ang nangyayari. Pag yung mga police, mga kababayan, mga police officials na assign sa isang lugar, minsan nakaka-establish sila ng relasyon sa mga political leader siyempre. Di ba? Alam na ninyo, because of the influence ng mga politiko, baka pati doon sa investigation, yung partiality ng investigation po magiging apektado. I mean, impartial investigation po. Baliktad. Dapat impartial yung investigation. Ayun man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, baka lang gusto niyo po itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, kundi food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry.
Yung goji berry, may anti-cancer properties po. O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.